And ingat ka po, Mayor Magalong, no? Napakadelikado po itong mga expose ni Mayor Magalong, yung 7-7, no? Na kung sino po yung sasama sa karaban ng Bagong Pilipinas, makakatanggap ng 7 milyon ang pag-uusapan, 7 milyon, no? Sa tupad, AX or MAX, and sa AKAP, binolgar yan. Kaya galit na galit sila. Yung akala nila ito lang, yung mga nakuhang impormasyon ni Mayor Magalong, ibinolgar ulit na kung sino yung maghuhos ng karaban ng Bagong Pilipinas, nila Tambaloslos, may 30, no? 30 milyon para sa AKAP, 30 milyon sa AX at MAX, 30 milyon para sa tupad. Grabe, 90 milyon sa isang event lang ang makukuha nila kapag ini-sponsoran nila ang event ni Tambaloslos. Report, no? Talagang pinaghandaan po, no? Nitong si Escudero ang kanyang magiging sagot at palusot pagdating po, no, sa kine-question ni PRRD. 'Di ba? Kasi tandaan po natin, hindi mabubuo yung General Appropriation Bill na sinumiti nila sa Malacanang kung walang bicameral report na siyang pinagbasihan, no? At wala namang ding itong GAA kung hindi gumawa muna ng GAB. So, hindi pwedeng sabihin nila na hindi importante itong mga dokumento sa bicameral, no? Na ito ay hindi naman talaga batas, report lang ito, bla bla bla, no? Para makalusot lang itong si Chis Escudero. Grabe, no? Talagang ginamit nila yung oras para makagawa po sila ng kanilang mga palusot. Hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging upper chairman. Hindi niya daw maintindihan, putang ina. Yung sinisi pa ngayon, yung nagrereklamo na naghahanap ng kalinawan. Hindi naman sila nagrereklamo sa iyo. Nagrereklamo sa buong mga bumuo, sa lahat na bumuo ng bicameral. Humihingi lang ng kasagutan. Bakit pinirmahan ang mga blanco? Ngayon sabihin mo, hindi mo maintindihan. Intindihin mo. Niya ang patakaran at alam niya ang ika na proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinidemanda sa korte. Baka kayo pa lang. Sa katunayan, wala pang dinidemanda. Hindi ngayon pa lang. Kayo pa lang, no? Kasi, kaya nga sinasabi ni Congressman Ongab, no? Kaya wala kang matandaan na idinimanda. Wala kang matandaan na idiniklara na unconstitutional na bicameral report. Wala kang matandaan, di ba? Chis Escudero. Kasi po, ang sinasabi ni Congressman Ongab, mula nung naging congressman ito, kahit si Tatay Digong, wala po siyang natandaan, no? Na may pumirma sa isang bicameral report na blanco. Di ba? Bistado ka ngayon. Bistado ka ngayon, no? Bistado yung palusot ni Escudero. Kasi nag-isip, gumawa ng paraan para mapalusot. Anong palusot niya? Una, sinabi niya, wala pang idineklara na unconstitutional na bicameral report. Tama, wala pa kung tutuusin. Pangalawa, no? Wala pa daw po mga reklamo, no, patungkol po sa bicameral report. Tama. Kasi first time na nangyari sa history ng Pilipinas, sabi ni Congressman Ongab, na nagkaroon ng mga bicameral report na pinirmahan ng iba't ibang miyembro, no, na may mga blanco. At sinabi ni Amy Marcos na kulang-kulang ang mga dokumento. Kaya wala talagang nagrereklamo kasi hindi pa po ito nangyari. Simulat sa poll. Ngayon nyo lang ginawa, no? Ibig sabihin, ngayon lang nagkaroon na mga vampira at Dracula na mga miyembro ng bicameral. Ang matindi pa, no? May mga amnesia. Ang tindi. Ang tindi po, no, ng mga miyembro ng bicameral, no?
Pagkatapos nila pumerma, naging bulag. Hindi nila nakita na na may blanco, no? At hindi daw po matandaan, no, ni Boy Kilay na nagkaroon ng reklamo or nagdeklara ng unconstitutional. Hindi bobo. Di ba? Senador ka pero bobo. Bakit? Paano? Anong matandaan mo na nagdeklara na unconstitutional? Anong matandaan mo, no, na may nagreklamo? Hindi pa nga nangyari. Sino namang tanga na kagaya ni Escudero ang magrereklamo, wala naman siyang irereklamo. Diba? Alangan naman magdideklara ang Supreme Court o unconstitutional ang bicameral report. No? Wala namang makikitang mali. Wala namang nagrereklamo. Kasi sinong tanga ang magrereklamo, wala namang dapat ireklamo. Diba? Common sense lang. Hindi mo kailangan maging senador, hindi mo kailangan maging Senate President, hindi mo kailangan maging abogado para i-analyze, no, yung mga sinasabi nitong si Escudero. Napakasimple lang. Sabihin niya, walang nagdeklarang unconstitutional kasi walang nagrereklamo. Walang magrereklamo kasi walang nakitang mali. Kasi ngayon lang nangyari na nagkaroon ng pirmahan, no? Nagkaroon ng mikos-mikos sa bicameral report, no? Na may mga blanco. At sabi ni Amy Marcos, may kulang-kulang. Sabi ni Senator Bato, hindi siya pumerma dahil kulang. May mga blanco. Diba? Pahiya pa rin. Pahiya pa rin itong si Escudero, no? Imagine mo, 3 araw niya ng pinag-isipan. Kasama yung mga legal counsel niya, yung team niya, yung asawa niyang maganda, no? Humarap sa media, confidence, no? Tiwalang-tiwala sa sarili. Lusot na ako dito. Lusot na ako dito. Kaya ko na silang lusutan. O tangina, no? Political vlogger lang pala yung magbibisto sa kanyang kalukuhan. Diba? Ang tanga, walang nagdeklaraan konstitusyonal, walang nagreklamo. Putangina, wala namang nangyari na ganito, na nagkaroon ng pirmahan na may mga blanco. Sino magrereklamo na walang irereklamo? Tangina, hindi mapapahiya ka. Sino magdideklaraan konstitusyonal? Wala naman siya nakitang mali. Isama mo pa, may amnesia na silang lahat. Namumutla siya habang nagsasalita. Dapat ipaliwanag mo, Boy Arinola. Bakit Boy Arinola pala? Ang tawag ni Cesar Duran. Dapat ipaliwanag mo, Boy Arinola. Nakaspiring yung mata namin ng pera kaya hindi namin nakita na may blanco kasi blanco din ang utak namin dahil sa pera ng bilyones. Huwag niyo iboto si Jesus Cordero, nalunod na yan kay Hart. Sinungaling pa, sabi ni Danny Nava. Lawmaker gumagawa ng batas, iba na ngayon ang law making their own violation, sabi ni John Bramlett. Deklarang unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Wala talaga magdideklara, bobo. Wala talaga magdideklara ng unconstitutional. Kasi, wala naman nakitang mali. Tangin na senador na nakakaput. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report. Ayan, ililipat niya na naman sa GAA. Simple, wag mo na isama yung GAA. Dito lang tayo, sa bicameral. Huwag mo na papuntahin doon sa kabila. Dahil lang wala talagang problema doon. Intact yun. Intact yun sa mga plano nilang pagnanakaw. Hayaan mo na yon. Dito lang, sagutin mo lang. Putang ina, pinapahaba ko pang discussion eh. Diba? Ipaliwanag mo lang, bakit ka pumerma sa mga blanco, yun lang. Wag mo nang palayuin, Jesus Godir. Putang ina, pinapalayo mo pa eh. Committee report, ang kina-question at kompleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya. 200,000 linya. Huwag ka na pumunta sa GAA.
Ipaliwanag mo na lang. Ang tanong, bakit kayo pumirma sa mga blankong dokumento? Ipaliwanag mo, pumirma kami dahil bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. No? Taka na naman doon sa GAA. Ilang beses na po yan pinapaliwanag, no? Na hindi GAA ang kini-question. Ang kini-question, bakit ka pumirma sa blanco? Iba yung tinutukoy mo. Wala talaga tayong problema sa GAA. Yung GAA, walang question si PRRD, walang question. No? Ang mga advocates na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Hindi yung ganun kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya na yun, wala na akong pirma, kaya hindi ko lang gusto. Hindi mo alam, may perma ka, huwag ka na mag-deny. Basta sinabi mo may perma ka. Saan galing yun? Saan galing? Sino naman yung magdodoktor ng perma mo? Inamin mo nga na perma mo eh. Ay nakasado na otorisado ang Commission on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. Dani, may earrings. May earrings po yan kasi bagets yan eh. Pang ano kasi yan, model kasi yan. Model kasi yan sa Senado kaya may earrings eh. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tayo... Wala na po mga kababayan po natin, no? Nililihis nitong si Chase Escudero ang pinag-uusapan. Hindi niya sinasagot ang tanong, no? Okay, kahit sabihin mo na ang sinusundan naman talaga is GAA, no? Binibigyan niyo ng authorization, no? Ang mga official na yon na para baguhin o pwede silang mag-insert sa kahit magkano at kung ano po yung kanilang gustong i-insert. Walang problema yon, no? Dahil hindi naman kini-question natin ng mga Pilipino itong GAA. Kahit magkano pa yan, no? Pero ang kini-question natin dito, Jesus Escudero, no? Bakit kayo pumirma? Bakit kayo pumayag na pirmahan itong bicameral report na kahit pa na ito po ay may mga blanco? Yan po yung kini-question. At ang gustong malaman ni PRRD at ni Congressman Ongab, sino yung mga nag-insert sa mga blanco na yon. Dahil yan po ay questionable. No? Sino yung nag-insert? No? At bakit hindi nyo pinag-usapan? Kaya nga nagkakaroon ng committee, itong bicameral committee, para magkaroon ng diskusyon. No? Diskusyon kung bakit magkaroon ng ganitong halaga, kung bakit kailangan magkaroon ng ganitong budget, no? Yung bawat departamento. Kaya nga po may committee, no? Ibig sabihin, hindi isang tao ang magdidesisyon ng kung magkano ang halaga na ibibigay sa bawat departamento, 'di ba? Kaya may committee, no? So ibig sabihin, nung pumirma kayo, pumayag kayo na magkaroon ng mikos-mikos doon sa budget. So useless pala ang bicameral. Kung ganoon lang din pala mangyayari, dapat huwag na kayong gumawa ng bicameral. Kasi tandaan po natin, bawat pagkakaroon nyo ng meeting, no? May mga committee hearing kayo, no? Bicameral meeting kayo, gumagastos kayo ng pera ng taong bayan. Pero yung ginagastusan nyo, napupunta sa wala. Dahil pumapayag kayo na pumirma sa mga blankong dokumento. Kaya wag mo na ilihis, Jesus Escudero. Kasi obvious lang na pinapakita nyo na talagang guilty kayo at may dapat kayo papanagutan sa taong bayan. Yan po ay isang pagsisinungaling. 'Di ba? Pagsisinungaling yan, pera ng taong bayan. Tapos ida-divert mo sa issue, no? Dami mong sinasabi ng mga technical terms. Hindi po maintindihan ng taong bayan yung mga technical terms na yan. Escudero, napakasimple lang ang tanong. Bakit kayo pumirma? Anong rason? Sino yung nag-insert? No? Sino yung nag-fill in the blank doon sa report ng bicameral? Yun lang yung gusto malaman ng taong bayan. That's it.